gusto ang aura ng bagong katulong na yan, Dante. Saan mo ba yan napulot? Ayun na naman ang pagkamata pobre mo. Tumigil ka nga, Lucy. Pagtatanggol ni Sir Dante sa akin. At dinig na dinig ko yon dahil malapit lamang ako sa lugar ng kanilang pag-uusap. Mukha naman siyang mabait. Bakit hindi muna natin siya subukan? Ay nako, bahala ka nga. Basta huwag lang yan magkakamalit, mananagot siya sa akin. Narinig ko uli ang huli niyang sinabi bago lumabas ng bahay si Sir Dante. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Oh, Mara iha. Agad akong napalingon sa kanya. Simula ngayon, pagluluto lang ang gagawin mo rito. May kanya-kanya kayong linya ng trabaho kaya huwag kang mag-alala. Bahagya siyang ngumiti bago muling nagsalita. At ariin mo na ring bahay mo to. Huwag kang mahihiya. Tumango lamang ako. Ilang sandali pa ay sumakay na siya sa kanyang kotse at nagtungo sa kumpanya. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, hindi ko maiwasang mapaisip. Sa maikling oras na nakita ko siya, mukha siyang isang mabait at respetadong tao. At iyon ang lalong nagpagulo sa isip ko. Dahil kung ganito siyang tao, bakit niya iniwan si mama noon? Bago ko ipagpatuloy ang kwento, may isa akong tanong sa inyo. Kung ikaw si Mara, gugustuhin mo rin bang makilala ang amang hindi mo kailanman nakilala? Mag-comment ka ng oo at kung bago ka rito, mag-subscribe ka na dahil ang kwentong ito ay nagsimula sa isang simpleng tanong. Totoo bang iniwan kami ng aking ama? O may katotohanang matagal nang itinago sa akin? Ako si Mara Mendoza, 28 taong gulang, dalaga, negosyante, tubong bataan, at ang lalaking tinatawag na Dante Francisco ay ang ama na hindi kailanman nakaalam na mayroon siyang anak kay Minda Garcia. Pagkaalis ni Sir Dante ay nagsibalikan na rin sa kanilang gawain ng mga tauhan sa mansyon. May naglilinis ng sala, may nagdidilig sa hardin, at ako naman ay nagtungo sa kusina upang simulan ang aking trabaho. Ngunit bago pa man ako makalayo, napansin kong nakatingin sa akin si Lucy at hindi maganda ang tingin niya. Maya-maya ay lumapit siya sa akin. Mara, hindi porket tagaluto ka yun na lang ang gagawin mo rito. Tumango lamang ako. Kapag tapos ka na magluto, tutulungan mo rin ang iba sa mga gawain. Naintindihan mo ba? Muli akong tumango at bago siya umalis ay muli niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Huwag kang masyadong pakampante rito. Tumango na lamang ako. Total, hindi naman ako naparoon upang makipagtalo sa kanya. May mas mahalaga akong dahilan kung bakit ako nasa mansyon ng mga Francisco. At doon pa lamang mag-uumpisa ang aking pag-iimbestiga. Napakalaki ng kusina. Mas malaki pa yata yun kaysa sa buong bahay na tinitirhan namin noon ni Mama. Habang inaayos ko ang mga sangka para sa almusal, may lumapit na babae sa akin. Ikaw na pala ang bagong tagaluto. Ngumiti ako. Opo. Ako si Aling Cora. Ako ang head maid dito sa mansyon. Mabait ang kanyang tinig. Ramdam ko agad na matagal na siya sa lugar na yon. Huwag mo masyadong damdamin si Ma'am Lucy. Dagdag niya habang abala sa pag-aayos ng gamit. Napangiti ako ng bahagya. Halata po ba? Napailing siya. 20 taon na ako rito. Kilala ko na ang ugali niya. Maya-maya ay may dumating na lalaki. Ikaw pala ang bagong mukha dito. Sabi niya. Ako po si Mara. Ako si Mang Tony, driver ni Sir Dante. Magaan siyang kausap kumpara sa inaasahan ko sa ganitong klaseng bahay. Habang nagkakakwentuhan kami, biglang naging seryoso si Aling Cora. Bilisan natin, baka bumaba na si Sir Brian. Napatingin ako sa kanya. Sino po si Sir Brian? Nagkatinginan sila ni Mang Tony. Siya ang anak ni na Sir Dante at Ma'am Lucy. Sagot ni Mang Tony. Suplado, pero mabait. Dagdag ni Aling Cora. Medyo lang, sabat ni Mang Tony na tila natatawa. Ilang sandali pa ay narinig ko ang mga yabag mula sa itaas. At doon ko siya unang nakita, si Brian Francisco. Matangkad, maayos manamit, seryoso ang mukha. Parang laging may iniisip na hindi pwedeng istorbohin. Ngunit hindi ko maipagkakaila, gwapo siya. Pero higit doon, malamig ang kanyang presensya. Parang hindi siya sanay sa mga walang saysay na bagay. Hindi niya ako pinansin. Diretso siyang naupo sa hapa. Kasunod si Sir Dante. At si Lucy naman ay dumating na walang gana. Tila bitbit ang sariling mundo. Ako ang naghain ng almusal. Unang sumubok si Sir Dante. Mabuti ito sabi niya habang tumitikim. Masarap. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya. Ikaw ba nagluto nito, Mara? Opo, sir. Magaling.
Isang simpleng papuri pero sapat para sa akin. Tahimik si Brian, ngunit pagkatapos na ilang sandali, nagsalita siya. Okay ang lasa. Maikli, direkta, walang emosyon, pero narinig ko iyon ng malinaw. Sa kabilang dulo ng mesa, napansin ko si Lucy. Hindi kumakain agad. Tinignan niya ang pagkain. Matabang? Sabi niya. Sandaling natahimik ang mesa. Lucy, mariing sabi ni Sir Dante. Pero hindi siya natinag. Ano? Matabang naman talaga. Hindi nagsalita si Brian, ngunit ramdam ko ang bigat sa pagitan nilang mag-asawa. Habang nakaupo ko sa gilid, hindi ko maiwasang pagmasdan silang tatlo. Si Sir Dante kalmado, mabait. Si Brian seryoso, tahimik. Si Lucy laging may reklamo. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na unti-unting bumigat sa dibdib ko. Kapatid ko siya sa ama, si Brian. Hindi ko pa siya lubos na kilala, pero sa isip ko malinaw na. Gusto kong maging maayos ang tingin niya sa akin. Hindi bilang katulong, kundi bilang kapatid na hindi niya kailanman naranasan. Pagkatapos kumain, sabay na umalis sina Sir Dante at Brian papuntang kumpanya. Naiwan si Lucy, halatang iritado pa rin. At ako, naiwan sa katahimikan ng mansyon. Ngunit sa loob ko, may tanong na unti-unting nabubuo. Hindi takot, hindi galit, kundi isang bagong simula. Ano nga ba talaga ang tunay na nangyayari sa pamilyang ito? Ilang araw na ang lumipas mula na nagsimula ako sa mansyon ng mga Francisco at sa bawat araw na yon, mas lalo kong nakikilala ang katahimikan sa loob ng bahay na tila may tinatago. Nasa hardin si Sir Brian noon, naka-forced leave mula sa trabaho. Mag-isa siyang nakaupo, tahimik, tila malalim ang iniisip. Lumapit ako, dala ang kaunting pagkain. Sir Brian, baka gusto ninyo ng merienda. Tumingin siya sa akin saglit. Hindi ako nagugutom. Maikli, malamig, ngunit hindi na ako umalis. Iniwan ko na lang ang pagkain sa tabi niya. Maya-maya ay may mga yabag na papalapit. Si Ma'am Lucy. At sa isang iglap, nagbago ang hangin. Anong ginagawa mo dyan? Malamig niyang tanong. Tahimik ako, ngunit si Sir Brian na ang sumagot. She was just helping. Napatingin si Lucy sa kanya. Katulong siya, Brian. Huwag mong kalimutan ang lugar niya. Sandaling katahimikan at sa pagkakataong iyon, dumilim ang ekspresyon ni Sir Brian. Hindi mo kailangang ipamukha ang bagay na alam na ng lahat. Hindi na nakapagsalita si Lucy, ngunit ramdam ko ang bigat sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya pa ay may boses na pumailan lang mula sa loob ng mansyon. Anong nangyayari dito? Si Sir Dante. Tahimik ang paligid, ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Lucy, anong sinabi mo? Tanong niya. Pinapaalala ko lang ang lugar niya. Sagot nito, ngunit umiling si Sir Dante. Hindi mo kailangang ipamukha ang bagay na alam na ng lahat. Napatingin siya sa akin. Okay ka lang ba, Mara? Opo, sir. At bago pa siya umalis, malamig niyang binitiwan ng isang linya kay Lucy. Ang respeto hindi pinapamukha. Naiwan kaming dalawa sa hardin. Tahimik, mabigat. Habang pinagmamasdan ko silang papaalis, napansin ko ang isang bagay. Bihira silang mag-usap, bihira rin silang magkasabay. Parang may distansya sa pagitan nilang mag-asawa na matagal nang hindi naaayos. Ganito ba talaga ang mag-asawa? Tanong ko sa sarili ko. Maya-maya, lumapit si Aling Cora at sa pagkakataong yon, tila may gusto siyang sabihin. Alam mo, Mara, matagal nang ganyan ang sitwasyon dito. Napatingin ako sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Si Sir Dante, laging nasa trabaho. Minsan nga, hindi mo na alam kung kumakain pa siya ng maayos. Saglit siyang tumigil. Si Ma'am Lucy naman, laging may gala, may mga kaibigan, may sarili siyang mundo. Napabuntong hininga siya. Hindi naman sila ganun dati. Pero habang tumatagal, parang naging magkaibang direksyon na ang buhay nila. Saglit siyang tumingin sa akin, pero may isang bagay na napansin ko. Napatingin ako. Kapag nandyan ka, si Sir Dante, kahit paano, nagiging mas maayos ang pakiramdam. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Si Sir Brian naman, hindi yan basta-basta nakikipag-usap sa kahit sino. Pero napansin ko rin, hindi ka niya tinatrato na parang ibang katulong. Mas lalong gumulo ang isip ko. Maya-maya, dumating si Mang Tony. Oh, Cora, nandito ka pala.
at parang sinang-ayunan niya ang usapan. Alam mo, totoo yan. Si Sir Brian, matagal nang ganyan yan. Hindi madaldal, trabaho lang talaga. Pero, dagdag niya sabay tingin sa akin. Hindi rin yan basta-basta tumitingin sa tao. Tahimik ako. Habang lumilipas ang oras, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang buhay sa loob ng mansyon na ito. May mga ngiting hindi buo, may mga titig na hindi maintindihan, at may mga katahimikang parang may tinatagong kwento. At sa gitna ng lahat ng iyon, ako, si Mara Mendoza, isang babaeng pumasok sa mansyon hindi para makialam, kundi para alamin ang katotohanan. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, parang mas lalo akong nagiging bahagi ng kwentong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Makalipas ang ilang araw, mas naging magaang na ang pakikitungo ni Sir Brian sa akin. Hindi man siya madaldal, napansin kong hindi na rin siya ganoon kalamig tulad nung una ko siyang makilala. Marahil ay dahil nakasanayan na niya ang presensya ko, o marahil ay dahil mas madalas na kaming nagkakasalubong sa loob ng mansyon. Isang umaga, tinawag niya ako, Mara. Napalingon ako. Sir, may bibilin ako para sa company outing sa susunod na linggo. Tumango ako, ngunit nagtaka ako nang muli siyang magsalita. Samahan mo ako ha. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili niya. Ngunit bilang empleyado, wala naman akong dahilan para tumanggi. Pagdating namin sa mall, halos buong araw kaming naglibot. May mga gamit siyang kailangan bilhin para sa outing. May mga kagamitan para sa opisina at kung ano-ano pang kailangan ng kumpanya. Sa paglipas ng oras, mas nakilala ko ang totoong ugali ni Sir Brian. Hindi pala siya suplado. Tahimik lang, maalalahanin, at higit sa lahat, napaka-praktikal. Alin dito ang mas maganda? Tanong niya habang hawak ng dalawang magkaibang bag. Napangiti ako. Pareho naman po. Hindi pwedeng pareho. Napatawa ako. At sa unang pagkakataon, bahagyang umiti si Sir Brian. Hindi ko alam kung bakit, pero gumaan ang pakiramdam ko. Pagsapit ng tanghali, niyaya niya akong kumain. Sa una ay tumanggi pa ako. Ngunit siya na rin na nagsabi, hindi ka makakatulong kung gutom ka. Habang kumakain kami, bigla siyang naging seryoso. Mara, po? Bakit mo piniling maging tagaluto? Napayuko ako. Kung alam lang niya ang totoong dahilan. Kung alam lang niyang hindi trabaho ang pakay ko sa mansyon nila. May mga bagay lang po akong kailangang gawin. Tumango siya. At hindi na siya nagtanong pa. Doon ko napansin ang isa sa mga katangian niya. Hindi siya mapang-usisa at marunong siyang rumespeto sa hangganan. Pagkatapos namin kumain, may pinuntahan pa kaming ilang tindahan. Hanggang sa bigla siyang huminto sa harap ng isang butik. Pumasok tayo. Nagulat ako. Sir, wala pa naman po tayong bibilhin dito. Meron. Pagpasok namin, itinuro niya ang ilang damit. Pumili ka. Napakurap ako. Para saan po? Para sa outing. Umiling ako. Hindi po kailangan. Ngunit tila wala siyang balak makinig. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ako mula sa fitting room. Tahimik lang siyang nakatingin. Okay, yun lang ang sinabi niya, ngunit sapat para mamula ako ng bahagya. Hindi pa roon nagtapos. Bago kami umalis ay bumili pa siya ng relo. Simple lamang, ngunit elegante. Sir, hindi ko po matatanggap to. Tanggapin mo. Napailing na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ginagawa niya yon. Ngunit ramdam kong wala naman siyang masamang intensyon. Habang naglalakad kami palabas ng restaurant area, bigla akong napahinto. May isang pamilyar na mukha akong nakita. Napakunot ang noo ko. Hindi maaari ito. Muli akong tumingin at doon ko nakumpirma. Si Lucy. Nasa isang sulok siya ng malaking restaurant. May kasama siyang lalaki. Hindi sila tila basta magkaibigan lamang. Napakaseryoso ng kanilang pag-uusap. At sa pagitan nila ay may isang sobre na nakapatong sa mesa. Napalingon ako kay Sir Brian. Sir, sinundan niya ang direksyon ng aking tingin at doon ko nakita ang pagbabago sa kanyang mukha. Bahagyang tumigas ang kanyang panga at nawalan ang gaan ng ekspresyon niya kanina. Bakit nandito si Ma'am Lucy? Mahina akong tanong. Hindi siya agad sumagot. Tahimik lamang siyang nakatingin sa direksyon ng kanyang ina at pagkatapos ng ilang segundo,
Napansin ko ring tila may ibinibigay ang lalaki kay Lucy. Hindi ko maaninag ng mabuti, ngunit malinaw na hindi iyon ordinaryong usapan. Ano po kaya ang laman ng sobre? Hindi ko napigilang maitanong. Napabuntong hininga si Sir Brian at nawalan ang gaan ng ekspresyon niya kanina. Bakit nandito si Ma'am Lucy? Mahina akong tanong. Hindi siya agad sumagot. Tahimik lamang siyang nakatingin sa direksyon ng kanyang ina at pagkatapos na ilang segundo, napansin ko ring tila may ibinibigay ang lalaki kay Lucy. Hindi ko maaninag ng mabuti, ngunit malinaw na hindi iyon ordinaryong usapan. Ano po kaya ang laman ng sobre? Hindi ko napigilang maitanong. Napabuntong hininga si Sir Brian. Pagkatapos ay tumalikod. Hayaan na natin. Natigilan ako. Sir, baka pribadong usapan yon. Tumango na lang ako at may punto naman siya. Ngunit habang naglalakad kami palayo, hindi ko maiwasang lumingon muli. Hindi kami napansin ni Lucy. Hindi rin niya nakita si Sir Brian. Subalit sa mga sandaling iyon, pareho naming alam na may isang tanong na nagsimulang bumuo sa aming isipan. Sino ang lalaking iyon at bakit tila may itinatagong bagay si Lucy? Mukhang may tinatago si Mama kay Daddy. Mara, kung maaari sa atin na lang muna ito. Tulungan mo akong malaman kung ano talaga ang nasa likod ng nakita natin kanina. Seryoso ang boses ni Brian habang nagmamaneho pa uwi sa mansyon. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulo sa isip ko. Ang lalaking nakita namin kasama ni Lucy o ang pagtitiwalang unti-unti niyang ibinibigay sa akin. Pakiramdam ko kasi mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. At kahit hindi niya alam ang totoo, ngayon ko lang naranasan ang pakiramdam na may isang kapatid na nasa tabi ko. Isang taong maaasahan, isang taong handang magtiwala. Bigla kong naalala si Mama. Siguro ay nalulungkot na yun ngayon. Mag-isa sa bahay, naghihintay ng tawag ko. Nasa bataan ng pabrika naming minana niya sa aking lolo. Kaya kahit mahina na ang kanyang katawan, siya pa rin ang nagbabantay sa aming negosyo mula sa bahay. Madalas ko pa nga siyang pagalitan pero hindi siya nakikinig. Napabuntong hininga ako. Mara, napalingon ako kay Brian. Malalim yata ang iniisip mo. Agad akong napangiti. Wala naman. Siguro kung alam mo lang ang laman ng isip ko ngayon, Brian, hindi mo masasabi yan. Mara, seryosan niyang sabi, hindi mo ako pababayaan dito, hindi ba? Hindi ko alam kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam ko. Tutulungan kita. Ngumiti ako, walang makakaalam. Ilang segundo siyang tahimik, pagkatapos ay bahagyang tumango. Salamat. At sa unang pagkakataon, tila gumaan ang bigat na matagal ng dala ni Brian. Makalipas ang halos isang oras, narating namin ang mansyon. Pagkabukas pa lamang ng gate ay may sumalubong agad sa amin. Si Sir Dante. Nakatayo siya sa hardin. May hawak na tasa ng kape at tila inihintay ang aming pagdating. Napangiti siya nang makita kami. Oh, Brian, Mara. Lumapit siya sa amin at hindi ko alam kung bakit pero tila masaya siyang makita kaming magkasama. Nakakatuwang makita kayong nagkakasundo. Aniya habang nakatingin sa aming dalawa. Matagal ko nang hindi nakitang ganyan si Brian. Napatingin ako kay Brian. Bahagya lamang itong umiwas ng tingin. Napangiti si Sir Dante. Parang mas madalas ka nang umiti nitong mga nakaraang araw Nag-iimbento ka na naman, Dad. Sagot agad ni Brian. Napatawa si Sir Dante at sa pagkakataong yon, parang isang normal na pamilya lamang ang nasa harapan ko. Isang ama, isang anak. Pamilyang minsan kong pinangarap na magkaroon at pamilyang hindi alam na matagal ko nang hinahanap. Oras na ng pahinga. Tahimik na ang buong mansyon. Karamihan sa mga kasambahay ay nasa kani-kanilang silid na. Maging si Aling Cora ay hindi ko na nakita sa kusina. Ngunit ako, hindi pa rin makatulog. Napakaraming bagay ang gumugulo sa isip ko. Ang lalaking nakita namin ni Brian sa mall, ang sobrang hawak nito at ang kakaibang pakiramdam na tila may lihim na unti-unting bumubukas sa harapan ko. Dahil dito, naisipan kong lumabas muna upang magpahangin. Tahimik akong nagtungo sa terrace. Umaasa akong makakatulong ang malamig na hangin upang luminaw ang aking isip. Ngunit pagdating ko roon ay natigilan ako. May nauna na pala, si Sir Dante. Nakatayo siya malapit sa railing. Nakatanaw sa malayong ilaw ng syudad. Tila may malalim na iniisip. Agad sana akong uurong, ngunit napansin niya ako.
Mara, napahinto ako. Halika, bahagya siyang ngumiti. Samahan mo muna ako. Nag-alangan ako sandali, ngunit lumapit din ako. Dito ka maupo, aniya habang itinuturo ang bakanting upuan sa tabi niya. Tahimik akong naupo. Ilang sandali kaming walang imik. Tanging malamig na hangin lamang ang dumadampi sa aming mga mukha. Hanggang siya na ang unang nagsalita. Salamat. Salamat sa pagpapahalaga mo kay Brian. Napangiti ako. Mabuti naman po siyang tao. Tumango siya. Oo. Minsan nga lang masyado siyang seryoso. Napatawa ako. Medyo nga po. Napangiti rin siya. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, parang hindi ko nakikita ang isang matagumpay na negosyante, kundi isang simpleng ama. Alam mo, noong bata pa yon, natawa siya. Lagi yung sugatan. Napatingin ako sa kanya. Mahilig umakyat sa puno, mahilig tumakbo, at mahilig makipagkarera sa mga bata sa subdivision. Napangiti ako habang nakikinig. Mahirap isipin na ganoon si Brian, pero paglaki, nagbuntong hininga siya. Parang masyado siyang nagmadali maging matanda. Tahimik akong nakinig. Masyado niyang sineryoso ang negosyo dahil siguro nakita niyang halos trabaho na lamang inaatupag ko. Napansin kong tila may pagsisisi sa kanyang boses, pero mahal na mahal ka niya. Mahina akong sabi. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Alam ko, at sa sariling sagot niyang yon, ramdam ko kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. Muli kaming natahimik hanggang sa muli siyang nagsalita. Taga saan ka ba talaga, iha? Bahagya akong natigilan, ngunit mabilis din akong nakabawi. Quezon Province po. Muli kong pagsisinungaling. Tumango siya. Maganda roon. Opo, ngunit tila hindi pa rin yun ang gusto niyang itanong. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. May kakaiba kasi sa'yo? Napatingin ako sa kanya. Po? Bahagya siyang ngumiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. May kamukha ka kasi. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino po? Napatingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Parang may alaalang muling bumalik sa kanyang isip. Isang taong minsan kong pinahalagahan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila nahirapan siyang sabihin ang mga salitang iyon. Matagal na panahon na ang lumipas. Hinayaan ko siyang magpatuloy, hindi ako nagsalita. Napakabait niyang tao. Mahina siyang natawa. Sa sobrang bait, parang hindi nga marunong magalit. Napangiti ako dahil alam kong totoo yon. Minsan nga, naiisip ko. Pagpapatuloy niya, hindi niya siguro alam kung gaano siya kahalaga. Unti-unti kong naramdaman ang paninikip ng aking dibdib dahil habang nagsasalita si Sir Dante, si Mama ang nakikita ko sa aking isip. Kamusta na kaya siya? Mahinang sabi ni Sir Dante. Hindi yata niya namalayang na isatinig niya ang kanyang iniisip. Napayuko ako dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong namimiss din niya si Mama. Ngunit bago pa muling makapagsalita si Sir Dante, may narinig kaming mga yabag. Pareho kaming napalingon. Si Lucy, kagagaling lamang niya sa labas. May dala pa nga itong mga mamahaling bag at halatang bagong dating. Natigilan ito nang makita kaming magkasama. Ay, narito pala kayo? Aniya. Ngunit kahit nakangiti siya, ramdam kong pilit lamang iyon. Tumayo si Sir Dante. Late ka na . Malamig nitong sabi. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lucy, ngunit mabilis din siyang nakabawi. May importante lang akong inasikaso. Tumango lamang si Sir Dante, wala nang ibang tanong, wala nang ibang usapan. At doon ko muling napansin ang bagay na matagal ko nang napapansin. Napakalamig na pakikitungo nila sa isa't isa. Parang dalawang taong matagal nang magkasama, ngunit napakalayo pa rin. Mara? Tumingin sa akin si Lucy, maaga pa bukas. Tumango na lang ako, magandang gabi po, at tahimik akong bumalik sa aking silid. Pagkapasok ko pa lamang ay agad namang tumunog ang aking cellphone. Si Mama. Napangiti ako at agad niyang sinagot. Ma, anak. Agad niyang sabi, kailan ka ba uuwi? Napahiga ako sa kama. Hindi pa ba tapos ang conference mo? Napangiti na lang ako. Matatagalan pa siguro to, Ma. Naku, namimiss na kita. Bigla akong natahimik. Ako rin naman po. At sa gabing iyon, habang kausap ko ang aking ina, hindi mawala sa isip ko ang mga salitang narinig ko mula kay Sir Dante. Kamusta na kaya siya? Hindi niya alam na ang babaeng hinahanap ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay naghihintay pa rin ng sagot.
At marahil, hindi na rin magtatagal bago tuluyang magtagpo ang kanilang mga landas. Dumipas ang ilang araw matapos ang gabing nag-usap kami ni Sir Dante sa terrace. Ngunit sa halip na luminaw ang aking isip, tila mas lalo lamang akong nalilito. Hindi dahil sa mga sinabi ni Sir Dante tungkol sa nakaraan, kundi dahil sa isang taong unti-unting nagiging bahagi ng aking araw-araw, si Brian. Noong una ay inakala kong normal lamang iyon. Magkasama kami sa loob ng mansyon, madalas magkita, madalas magkausap. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, napansin kong tila hinahanap niya ako. Mara, nakita mo ba ang susi ng sasakyan ko? Mara, nakakain ka na ba? Mara, pakitimpla mo naman ako ng kape. Minsan nga ay natatawa na lamang ako dahil nasa harapan na niya ang hinahanap niya ay ako pa rin ang tinatanong. At siya naman, tila wala ring pakialam kung mapansin iyon ng iba. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng mga halaman sardine, ay lumapit siya. May dala itong 2 baso ng malamig na juice. Inumin mo, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Para saan po ito? Kailangan pa bang may dahilan? Napangiti ako. Kayo talaga, Sir Brian. Brian na lang. Mabilis niyang sagot. Natigilan ako. Ha? Brian. Ulit niya. Parang ang tanda-tanda ko kapag puro sir. Napatawa ako. Sige po, Brian. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, tila mas gumaan ang pakiramdam ko ng araw na yon. Lumipas pa ang ilang araw. Mas lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Minsan ay sabay kaming nagkakape sa hardin. Minsan naman ay nagkukwentuhan lamang tungkol sa negosyo nila. O kaya naman ay tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. At doon ko unti-unting nakilala ang totoong Brian. Hindi ang seryosong negosyante, hindi ang supladong anak ng mayaman, kundi isang mabuting tao. Mapagkalinga, masipag at higit sa lahat, mapagmahal. Isang bagay na lalong nagpalambot ng aking puso. Ngunit isang pangyayari ang nagpagulo sa aking isip. Isang tanghali, may dumating na delivery personnel sa mansyon. Nasa may garahe ako noon at tumutulong sa pagtanggap ng ilang gamit. Kayo po ba si Mara? Opo. Maganda pala kayo sa personal. Agad akong nahiya. Salamat po. Ngunit bago pa ako makasagot muli, may isang pamilyar na boses ang sumingit. Mara, napalingon ako. Si Brian. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila hindi maganda ang timplan ng kanyang mukha. Opo? Naghahanap si Cora sa'yo. Ay, ganun po ba? Tumango lamang siya at bago pa makapagsalita muli ang delivery personnel, inalalayan na niya akong makaalis doon. Tahimik kaming naglakad hanggang sa ako na ang hindi nakatiis. Bakit parang galit ka? Napatingin siya sa akin. Hindi. Nakasimangot ko kayo. Napabuntong hininga siya. Makulit lang ang lalaking yon. At doon ko halos makagat ang aking labi upang hindi mapangiti. Dahil sa unang pagkakataon, isang kaisipan ang sumagi sa aking isip. Nagsiselos ba siya? Agad kong itinaboy ang ideyang iyon. Hindi maaari. Ngunit bakit parang mas mabilis ang tibok ng puso ko? At bakit parang natutuwa ako sa posibilidad na iyon? Kinagabihan ay sabay-sabay kaming kumain sa hapag. Naroon si Sir Dante, si Brian, ako at si Ma'am Lucy. Masaya si Sir Dante habang ikinukwento ni Brian ang tungkol sa isang proyekto sa kumpanya. Paminsan-minsan naman ay nagtatanong ito sa akin, Mara, kumain ka na maayos? Opo, Sir Dante. At ikaw naman, tumingin siya kay Brian. Mas mukha ka pa yatang pagod kaysa sa mga empleyado mo. Napangiti ako, ngunit napansin kong may isa pang taong tahimik na nagmamasid, si Lucy. Wala itong sinasabi, ngunit ramdam ko ang kanyang mga tingin. Minsan kay Brian, minsan sa akin. At bilang babae, marahil ay may mga bagay siyang nakikita na hindi ko nakikita. Matapos ang hapunan ay isa-isa na kaming umalis. Ngunit bago ko tuluyang makalayo, napalingon ako. Nakita ko si Lucy, nakatayo lamang ito. Tahimik, malamig, at tila may malalim na iniisip. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na baso at bahagyang napailing. Matapos ang hapunan, isa-isa na kaming tumayo. Nagpaalam na rin ako upang bumalik sa aking silid. Ngunit habang naglalakad ako sa pasilyo,
Hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari sa mga nakalipas na araw. At higit sa lahat, ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko tuwing kasama ko si Brian. Hindi ko alam kung saan ito patutungo, ngunit isang bagay ang sigurado. Unti-unti nang nagbabago ang lahat. Nagpasya akong kausapin si Sir Dante. Magpapaalam na ako. Kahit paano ay nagkaroon na rin kami ng pagkakataong magkasama at kahit hindi niya alam, natupad na rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naparoon. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Kinabukasan, habang papunta ako sa opisina ni Sir Dante, siya mismo ang tumawag sa akin. Mara, napahinto ako. Opo, Sir Dante, may oras ka ba? Tumango ako. Opo, halika muna. Sumunod ako sa kanya. Dinala niya ako sa maliit na silid-aklatan sa ikalawang palapag ng mansyon. Tahimik doon, malamig, at puno ng mga librong tila matagal nang hindi nagagalaw. Naupo siya sa isang silya. Ako naman ay sa katapat nito. At sa una ay mga simpleng tanong lamang tungkol sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking pinanggalingan. Taga saan ka nga ulit, Mara? Quezon Province po. Muli kong pagsisinungaling sa kanya. Tumango naman siya, ngunit tila may malalim na iniisip at maya-maya ay muli siyang nagsalita. May naalala ako. Napatingin ako sa kanya. Noong nakaraang taon, nagkaroon kami ng shareholders conference sa Bataan. Bigla akong natahimik. Hindi ko inaasahang mababanggit niya iyon. Maraming taong dumalo noon, patuloy niya. At kabilang doon ay isang dalagang hindi ko maiwasang mapansin. Napayuko ako. Hindi ko siya nakausap, hindi ko rin siya nakilala. Sa katunayan, malamang ay hindi niya alam na nakita ko siya. Bahagya siyang napangiti. Ngunit ng mga sandaling yon, may naalala akong tao mula sa nakaraan. Huminto siya sandali at saka ako muling tiningnan. At nang makita kita, parang siya rin ang naaalala ko. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kanyang nalalaman. Hindi ko rin alam kung gaano kalapit ang kanyang mga hinala sa katotohanan. Tahimik kaming dalawa sa loob ng ilang sandali. At habang abala ako sa aking pag-iisip, bahagya akong inayos ang aking buhok. Nahulog ang ilang hiblan nito sa aking mukha kaya't itinukod ko sa likod ng aking tenga. Kasabay noon ay bahagyang lumitaw mula sa ilalim ng aking blazer ang kwintas na suot ko. Hindi ko iyon napansin, ngunit napansin iyon ni Sir Dante. Bigla siyang natahimik, parang may nakita siyang hindi niya inaasahang makita. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa aking leeg at doon ko nakita ang pagbabago sa kanyang mukha. Parang may alaalang matagal nang nakabaon sa kanyang puso ang muling nabuhay. Mara, mahina niyang sambit. Napahawak ako sa aking kwintas at doon ko lamang napagtanto na nakalabas na pala ito. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Namutla ako. Biglang bumalik sa isip ko ang mga kwento ni Mama. Ang lalaking minsang nagbigay sa kanya ng kwintas. Ang lalaking hindi niya kailanman nakalimutan. Ang lalaking nasa harapan ko ngayon. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Pakiramdam ko ay unti-unting bumibigat ang hangin sa pagitan namin. Mara, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Bubuka na sana ang aking bibig upang sumagot nang biglang may kumatok sa pinto. Pareho kaming napalingon. Dad, boses iyon ni Brian at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang nakahinga ako ng maluwag. Pumasok si Brian sa silid. Hindi niya alam ang tensyong kanyang nadatnan. Dad, nandito ka pala. Ngumiti siya bago tumingin sa akin. Mara, mabuti at nandito ka. Napatingin si Sir Dante sa aming dalawa at tila may kung anong napansin. Anong kailangan mo, Brian? Tanong ni Sir Dante. Dad, tungkol po sa outing bukas, yung company activity natin. Sandaling napatingin si Brian sa akin. Pagkatapos ay muling humarap sa kanyang ama. Naisip ko pong isama si Mara. Hindi ko inaasahan ang sabi niya. Napatingin ako rito. At mukhang si Sir Dante ay tila nagulat din. Kung papayag siya, agad na dagdag ni Brian. Tahimik na pinagmasdan kami ni Sir Dante. At sa kauna-unahang pagkakataon, tila may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Kung gusto mo, Mara, sumama ka. Dad, natutuwang sambit ni Brian. Mabuti rin iyon. Matagal na rin hindi nakakalabas si Mara. Dahil sa pagdating ni Brian, naputol ang usapan tungkol sa kwintas. Naputol ang mga tanong ni Sir Dante. At pansamantala, naisang tabi muli ang katotohanang matagal ko nang itinatago. Ngunit alam kong hindi habang buhay akong makakaiwas. Dahil sa mga matang nakita ko kanina,
Sigurado akong nagsimula ng maghinala si Sir Dante. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nangyari sa silid-aklatan. Ang mga tanong ni Sir Dante, ang paraan ng kanyang pagtitig sa kwintas, at ang kakaibang lungkot na nasilayan ko sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko ay may kung anong bahagi ng kanyang nakaraan na muling nabuhay, at ako ang dahilan. Tahimik kaming naglalakad ni Brian pababa ng hagdan. Pareho kaming walang imik hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Kanina pa kita hinahanap. Napatingin ako sa kanya. Ako? Tumango siya. Oo. Nasa kusina ako kanina. Akala ko nandun ka. Bahagya siyang natawa. Pagkatapos sinanap kita sa hardin. Pero sabi ni Aling Cora, kasama ka raw ni Dad. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit muli akong kinabahan. Ano bang pinag-usapan nyo? Napayuko ako. Wala naman po. Napangiti siya. Wala naman po. Ginaya pa niya ang paraan ng pagsasalita ko. Hindi ko tuloy napigilang matawa. Tumango siya, ngunit halatang hindi siya kumbinsido. Gayunpaman, hindi na siya nagpumilit at doon ako nakahinga ng maluwag. Pagdating namin sa may service hallway malapit sa kusina, bigla kaming napahinto. May narinig kaming boses ni Lucy. Hindi namin sinasadyang makinig. Ngunit malinaw ang bawat salitang aming narinig. Wala na akong maibibigay sa'yo. Napatingin ako kay Brian. Maging siya ay tila nagulat. Muling nagsalita si Lucy. Mas mababa ang kanyang tinig ngayon, ngunit ramdam ang inis. Nakakahalata na si Dante. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit pakiramdam ko ay may kung anong hindi tama. At bago pa kami makakilos, isang huling pangungusap ang aming narinig. Tigilan mo na ako. Tahimik, nagkatinginan kami ni Brian. Hindi ko alam kung sino ang kausap ni Lucy, ngunit malinaw na hindi ito pangkaraniwang pag-uusap. Miya-miya lamang ay bumukas ang pinto. Agad kaming napalingon. Lumitaw si Lucy at sa isang iglap, nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ngunit mabilis din itong nawala. Parang walang nangyari. Parang wala siyang kausap kanina. Oh, may kailangan ba kayo? Tanong ni Lucy. Mabilis akong umiling. Wala po. Tatawid lang po sana kami sa kusina. Tumango siya. Oh, sige. Pagkatapos ay agad siyang naglakad palayo. Tahimik naming sinundan ng tingin ng kanyang pag-alis hanggang sa mawala siya sa aming paningin. Ayos lang kaya si Ma'am? Mahina na tanong ni Brian. Hindi ko alam ang isasagot dahil iyon din ang tanong sa aking isip. Ngunit may isang bagay akong sigurado. May itinatago si Lucy at hindi iyon maliit na lihim. Kinagabihan, matagal akong nakatulala sa kisame. Hindi ako dalawi ng antok. Paulit-ulit sa aking isip ang mga pangyayari. Si Sir Dante, ang kwintas, at ang mga salitang binitawan ni Lucy. Wala na akong maibibigay sa'yo. Nakakahalata na si Dante. Tigilan mo na ako. Napabuntong hininga ako, marahil ay tama na. Marahil ay kailangan ko nang umalis. Ngunit maalala ko ang outing kinabukasan. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong nagbago ng isip. Hindi pa ngayon. May mga bagay pa akong kailangang malaman at may mga taong hindi ko pa kayang iwan. Napapikit ako at sa unang pagkakataon, inaamin ko sa sarili ko ang isang bagay na matagal ko nang itinatanggi. Unti-unti na akong nahuhulog kay Brian at iyon ang dahilan kung bakit lalo akong natatakot. Hindi ko inaasahang magiging masaya ang araw na yon. Matagal na panahon na rin mula nang huli akong nakaramdam ng ganong gaan. Maaga pa lamang ay abala na ang lahat para sa company outing. May mga naghahanda ng pagkain, may mga nag-aayos ng mga palaro, at may mga empleyadong matagal nang hindi nagkakasama kaya hindi matapos-tapos ang kwentuhan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa mansyon, nakita kong nakangiti si Sir Dante nang walang iniisip na problema. Maging si Brian ay tila mas masigla kaysa karaniwan. Mukhang napakaseryoso mayata. Napalingon ako sa kanya. Nakangiti siya. Ako? Tumango siya. Parang may iniisip ka pa rin. Napabuntong hininga ako. Wala naman. Bahagya siyang natawa. Ngayong araw, bawal ang problema. Napailing ako. May ganun bang batas? Meron. Sino ang gumawa? Eh di ako.
Hindi ko napigilang matawa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakalimutan ko ang dahilan kung bakit ako naroon. Nakalimutan ko ang mga lihim, nakalimutan ko ang mga tanong, at nakalimutan ko ang sakit na matagal ko nang pasan. Ngunit hindi pala magtatagal ang katahimikang yon. Bandang tanghali, habang nag-uusap ang ilang bisita at empleyado, may isang lalaking napahinto nang makita ako. Matagal niya akong tinitigan, parang may pilit na inaalala, hanggang sa tuluyan siyang lumapit. "Excuse me?" Napatingin ako sa kanya. "Yes?" Ngumiti siya. "Ma'am Mara Garcia." Bigla akong natigilan, maging si Brian na nasa tabi ko ay napatingin. "Aha?" Nagningning ang kanyang mga mata. "Alam ko na, hindi nga ako nagkakamali. Kilala niyo ako?" Bahagya siyang natawa. "Nakilala kita noong shareholders conference sa Bataan." Nanlaki ang mga mata ko. Oo, naalala ko na." At isa siya sa mga dumalo noon. Tila may kakilala rin kay Mama. "Diyos ko, kamukhang-kamukha mo talaga si Mama mo." Hindi ko napansin na ilang hakbang na lamang pala ang layo ni Sir Dante. Tahimik siyang nakikinig. "Kamusta na ba si Maminda?" Dagdag ng lalaki. At sa sandaling iyon, parang huminto ang paligid. Nakita kong nagbago ang mukha ni Sir Dante. Parang may alaalang biglang bumalik. Maingat akong ngumiti. "Mabuti naman po siya." "O okay, mabuti. Pakikamusta mo na lang ako sa kanya." Tumango ako at ilang minuto pa kaming nag-usap bago siya nagpaalam. Ngunit na mawala siya sa aming harapan, napansin kong nakatingin pa rin sa akin si Sir Dante. Parang may gusto siyang itanong at alam ko kung ano yon. "Mara?" Mahina ngunit seryoso ang kanyang tinig. "Pwede ba kitang makausap?" Tumango ako, hindi na ako tumanggi, hindi na rin ako nagtago. Dinala niya ako sa mas tahimik na bahagi ng resort at hindi ko napansin na nakasunod pala sa malayo si Brian. "Mara, anak ka ni Minda?" Napapikit ako. Ilang taon ko iyong hinintay, ilang taon ko iyong pinangarap na marinig ang tanong na yon. Ngunit ngayong narito na, hindi ko alam kung bakit parang nawalan ako ng lakas. "Opo, si Minda po ang mama ko." Tahimik, hindi umimik si Sir Dante. Hindi rin siya gumalaw at tuluyan ko nang sinabi ang katotohanan. "Matagal ko na po kayong hinahanap. Ako ang anak mo kay Minda Garcia. Patawad. Pero isa lang po ang gusto kong malaman. Ramdam kong nanginginig ang boses ko. Bakit ninyo siya iniwan?" Nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata. "Bakit ninyo iniwan si Mama habang buntis siya sa akin?" Parang nawala ng kulay ang kanyang mukha. "Buntis?" Mahina niyang sambit. "Hindi ko alam." Napaatras ako. "Hindi ko alam na buntis si Minda." "Totoo." Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi iyon pagkukunwari, hindi iyon pagsisinungaling. Parang siya mismo ang ngayon lamang nakarinig ng katotohanan iyon. At dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Ang nangyari noon, ang pagkakahiwalay nila ni Mama at kung paano niya nakilala si Lucy. Habang nagsasalita siya, unti-unti kong naramdaman na parang may mabigat na batong nawawala sa aking dibdib. Hindi niya kami iniwan, hindi niya alam. Yon ang katotohanang matagal kong hinanap. Hindi ko namalayang tumutulo na pala ang aking mga luha. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, niyakap niya ako, mahigpit, mainit. Parang ayaw niyang pakawalan pa. "Anak," mahina niyang sambit at tuluyan akong napaiyak. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang taong naroon, si Brian. Tahimik lamang siyang nakatayo, nakatitig sa amin. Parang hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng kanyang narinig. "Kapatid pala kita, Mara." Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya at alam mo na, napayuko ako. Hindi ko na kailangan sumagot. Alam na niya, napangiti siya ng mapait. Kaya pala. Hindi na siya nagsalita, ngunit sapat na iyon upang maramdaman ko ang bigat ng kanyang katahimikan. At bago pa muling may magsalita, may isa pang boses ang narinig namin. "Ano ang ibig sabihin nito?" Napalingon kaming lahat. Nakatayo si Lucy. Nanlalaki ang kanyang mga mata at nakatingin siya sa akin na para bang ako ang pinakamasamang taong nakita niya. "Hindi!" Umiling siya. "Hindi ako naniniwala." Pagkatapos ay tumingin siya kay Sir Dante. "Paano ka nakakasiguro? Isang kwento lang yan. At baka gusto lang niyang sirain ang pamilya natin." Namutla ako ngunit bago pa ako makapagsalita, nauna na si Sir Dante.
Tama na, Lucy. Mabigat ang kanyang tinig. At sa unang pagkakataon, nakita kong natigilan si Lucy. Hindi sinungaling si Minda. Tahimik, parang walang makagalaw. At kung may taong hindi ko kailanman pinagdududahan, siya yon. Unti-unting nagbago ang mukha ni Lucy, ngunit hindi pa tapos si Sir Dante. Ang totoo, ikaw ang matagal ko nang pinagdududahan. Nanlaki ang mga mata ni Lucy, maging si Brian ay napatingin sa kanyang ama. Hindi ko lamang piniling hukayin ang mga tanong na yon dahil ayokong sirain ang pamilyang binuo natin. Tahimik. Matagal ko nang napansin na may mga bagay na hindi nagtutugma, lalo na nang ipinanganak si Brian. Parang nawala ng kulay ang mukha ni Lucy, ngunit ipinagpatuloy ni Sir Dante. Pero pinili kitang paniwalaan. Pinili kong huwag magtanong. Pinili kong maging asawa mo. At pagkatapos ay napatingin siya kay Brian. At pinili kong maging ama niya. Tahimik, walang makapagsalita. At habang nakatingin ako kay Lucy, unang beses kong nakita ang takot sa kanyang mga mata na parang may lihim na matagal nang nakatago. At ngayon, unti-unti na yung nabubunyag. Ilang araw na lamang at lalabas na ang resulta ng DNA test. At sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Natagpuan ko na ang ama na matagal kong hinanap. Ngunit kasabay noon, tila mas lalo pang gumuho ang lahat. Tahimik kong inaayos ang aking mga gamit sa loob ng silid. Isa-isang inilalagay sa bag ang aking mga damit at mga gamit na dinala ko mula sa Bataan. Kapag lumabas na ang resulta, bala ko nang umuwi. Marami na rin akong naiwang trabaho at higit sa lahat, alam kong hinihintay na ako ni Mama. Habang abala ko sa pag-aayos, may marahan akong narinig na katok sa pinto. Napalingon ako, si Brian. Tahimik siyang nakatayo roon. Ngunit halata sa kanyang mukha na may gusto siyang sabihin. Pwede bang pumasok? Ngumiti ako ng bahagya. Siyempre, dahan-dahan siyang pumasok at agad niyang napansin ang aking mga bag. Aalis ka na ba? Napabuntong hininga ako. Hindi pa naman, pero kapag lumabas na ang resulta, siguro oras na rin para umuwi ako. Tahimik siya, parang may pinipiling salita. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Kailangan pa ba? Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa ako makasagot, may narinig kaming yabag sa ibaba. Kasunod noon ay ang pagbubukas ng pangunahing pinto. Nagkatinginan kami, parang may kakaiba. Kaya sabay kaming lumabas ng silid. Pagdating namin sa ibaba, nakita namin si Dad. Nakatayo siya malapit sa malaking bintana, nakatanaw sa labas. Parang may hinihintay. Dad? Tawag ni Brian. Napalingon siya sa amin, ngunit kakaiba ang kanyang mukha. Parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. May tao sa labas. Mahina niyang sabi. Napatingin kami sa bintana at agad akong natigilan. May mga pulis sa harap ng mansyon at kasama nila ang lalaking minsan na naming nakita ni Brian sa mall. Nanlaki ang mga mata ko. Maging si Brian ay natigilan at bago pa kami makapagsalita, narinig namin ang mabilis na yabag mula sa likuran. Si Lucy, pagkakita niya sa lalaking nasa labas, parang biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Doon ko nalaman, kilalang kilala niya ito. Lumabas kaming lahat, tahimik ang paligid. Maging ang mga pulis ay tila hinihintay lamang ang mangyayari. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang lalaki. Pagod ang mukha, magulo ang buhok at tila matagal nang walang tulog. Tumingin siya kay Brian at sa unang pagkakataon, nakita ko ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Ako si Robert. Mahina niyang sabi, tahimik, walang nagsalita. Ako ang taong matagal nang dapat nagsabi ng totoo. Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ni Brian sa kanyang mga kamay, habang si Lucy naman ay napaatras. Tama na, galit niyang sabi. Wala ka ng karapatang magsalita. Ngunit hindi siya pinansin ni Robert. Sa halip ay tumingin siya kay Dante, patawad. Napakatagal kong nanahimik, pero hindi ko na kayang dalhin ito. Tahimik na nakinig si Dad at pagkatapos ay dumating ang mga salitang nagpabago sa lahat. Ako ang tunay na ama ni Brian. Parang huminto ang oras, maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Ano?
Mahinang sambit ni Brian, ngunit ipinagpatuloy ni Robert ang lahat. Ang relasyon nila noon ni Lucy, ang mga kasinungalingan, ang mga taon ng pananahimik at kung paano nila itinago ang katotohanan. Habang nagsasalita siya, unti-unting nabasag ang katahimikan. Dahil sa pagkakataong iyon, wala nang maitanggi si Lucy. "Hindi ko ginusto ito," sigaw niya. "Kasalanan mo ang lahat." Ngunit maging siya ay tila nawala na rin ng lakas. At sa huli, umami na din siya. "Napapikit ako dahil kahit ako ay nahirapang tanggapin ang lahat ng aking narinig." Ngunit si Dad ay nanatiling tahimik hanggang sa muli siyang nagsalita. Hindi sapat ang mga salita. Napatingin kaming lahat sa kanya. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. At doon niya ipinasya ang DNA test. Lumipas ang ilang araw. Pinakamahabang mga araw na naranasan ko. Walang nagsasalita ng marami sa mansyon. Lahat ay tila naghihintay. Hanggang sa dumating ang araw ng resulta. Nandun kaming lahat at habang binabasa ni Dad ang papel, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Tahimik ang buong silid hanggang sa marahan niyang itinaas ang kanyang tingin. "Mara." Mahina niyang sabi, "Anak kita." Napapikit ako at hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ngunit hindi pa doon natapos. Unti-unting lumingon si Dad kay Brian. Tahimik, napakatahimik, at doon namin nalaman ang katotohanan. Hindi siya ang ama ni Brian. Nakita kong napayuko si Brian. Parang biglang bumigat ang kanyang mundo. Ngunit sa sandaling yon, tumayo si Dad. Lumapit siya rito at mahigpit itong niyakap. "Brian, walang magbabago. Anak pa rin kita." At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko si Brian, nakita ko siyang umiyak. Kinagabihan, wala nang nakakita kay Lucy. Umalis siya nang walang paalam at iniwan ang mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Habang nakatanaw ako sa madilim na hardin ng gabing iyon, pakiramdam ko ay tuluyan ang nagwakas ang isang napakalaking lihim. Ngunit hindi ko pa alam na mas marami pang pagbabago ang naghihintay sa aming lahat. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti ring bumalik sa katahimikan ng mansyon. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Hindi na ito puno ng lihim, hindi na rin puno ng takot. Isa-isa nang lumabas ang katotohanan. Nalaman naming tuluyan ang nakulong si Robert dahil sa mga kasong kinakaharap nito. At hindi nagtagal, nalaman din naming nahaharap sa iba't ibang kaso si Lucy. Minsan sinubukan siyang hanapin ni Brian, hindi upang sisihin, hindi upang magalit, kundi upang maintindihan. Ngunit hindi na sila muling nagkita. At sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin niyang tinanggap ang lahat. Isang umaga, nagpasya si Dad. Panahon na raw upang puntahan namin si Mama. Panahon na upang tapusin ang mga sugat ng nakaraan. At marahil, simula ng panibagong yugto ng aming buhay. Kasama si Brian, sumama kami sa paglalakbay patungong Bataan. Buong biyahe ay hindi ako mapakali. Kahit ilang beses ko nang nakausap si Mama tungkol sa lahat ng nangyari, iba pa rin ang pakiramdam dahil ngayon, darating si Dad at hindi ko alam kung ano mangyayari kapag muli silang nagkita. Pagdating namin sa bahay, naroon si Mama, nakatayo sa may pintuan, parang matagal na kaming hinihintay. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagkatitigan silang muli ni Dad. Walang nagsalita, walang gumalaw. Parang huminto ang oras hanggang sa dahan-dahang lumapit si Dad. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. At marahil, yun din ang nakita ni Mama. Ganyan talaga ang buhay. Mahina niyang sabi. Napatingin kaming lahat sa kanya. Hindi lahat ay patungo sa masayang tagpo. May bahagyang ngiti sa kaniyang mga labi. Ngunit kung talagang yun pa rin ang itinadhana, gagawa ang may kapal ng sarili niyang paraan. Napayuko si Dad at nang muli siyang tumingin kay Mama, tila nawala ang lahat ng pagmamataas na minsan niyang taglay. Salamat at nagkita tayong muli, Minda. Bahagyang nanginig ang kanyang tinig at salamat dahil napatawad mo ako. Napaluha si Mama, ngunit tumango siya at sa pagkakataong yon, alam kong tuluyan na nilang iniwan ang nakaraan. Ngumiti si Dad pagkatapos ay tumingin kay Brian. At eto nga pala si Brian. Bahagya itong natawa. Anak ko,
Napangiti si Brian at bago pa siya makapagsalita, idinuktong ni Dad ang mga salitang hindi ko inaasahan at marahil magiging manugang natin kay Mara. Agad akong namula habang napatawa naman si Mama. Maging si Brian na hindi napigilang ngumiti at sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng aming pinagdaanan, nakarinig ako ng tawanan na walang halong lungkot. Makalipas ang ilang buwan, naging formal na rin ang paghiwalay ni Dad at Lucy at hindi nagtagal, nagpasya si Dad at Mama na magsimula muli. Tahimik, simple, ngunit puno ng pagmamahal. Nasaksihan ko ang kasal ng dalawang taong minsang pinaghiwalay ng kasinungalingan at habang pinagmamasdan ko sila, naisip kong may mga pag-ibig talagang hindi kayang burahin ng panahon. Pagkatapos noon, kami naman ni Brian ang nagsimulang magplano ng aming sariling kasal. Sa parehong lugar, sa parehong lalawigan, sa Bataan, kung saan nagsimula ang lahat, kung saan muli naming natagpuan ang isa't isa. Napaluhanan naman ako at hindi ko akalaing hindi lamang si Mama ang makakatagpo ng kapayapaan, pati pala ako sa piling ni Brian. Sa ngayon, 4 na ang aming anak, sina Daniela, Myla, Marie at ang nag-iisang lalaki, si Briggs. Madalas kami magtipon-tipon bilang isang pamilya. At sa tuwing nakikita ko sina Mama at Dad, lagi kong naaalala ang lahat ng aming pinagdaanan. Minsan, hinanap ko lamang ang katotohanan. Ngunit sa paghahanap na yon, natagpuan ko ang aking ama, ang aking pamilya, at ang pag-ibig na habang buhay kong iingatan. Marahil sa muli nating pagkikita dito sa aking channel, isa na namang makabagbag damdaming kwento ang ating matutunghayan. Kaya huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pa nating mga istorya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.